Ang West Philippine Sea, hindi naman natin naging concern to eh. This is the only time that we're going to have a national election, midterm, na ang West Philippine Sea may kamalayan na ang bawat Pilipino. Alam na natin kung paano tayo binubuli ng China. Alam natin na ang mga mangingisdang Pilipino ay patuloy pa rin nahihirapan mangisda dito dahil sa harassment nila. So, if we're going to elect senators, congressmen, or even local government unit executive, siguraduhin natin wala ni isa sa mga to ang uupo dahil pro-China sila, dahil hindi sila pro-Philippines, at hindi nila isinasaalang-alang ang ating Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, and ordinary fishermen. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. Mahihirapan ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga barko, ng ating kapabalidad at ng ating operational expenses. Kung ang mai-elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na haharang sa ating annual budget dahil for them, West Philippine Sea is not a priority. Let this be a learning experience for us to make sure that those people who will be elected in May are those senators, congressmen, and local government executives na susuporta at titindigan ang laban ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa usapin ng West Philippine Sea.